Mula sa Mindoro, Pangasinan naman tayo. Rescue operations doon nagpapatuloy bago naman ang magdilim detalye mula kay Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan. RNN Special Coverage. Magandang hapon, Radyoman Elmar. Tayo, nandito tayo ngayon sa probinsya ng Pangasinan kung saan nararamdaman na natin sa kasalukuyan itong epekto ni Bagyong Emong. May hangin na, malakas na ang pag-ulan at nakataas na rin ang signal number 4 sa may extreme northwestern part. Pero dito sa lungsod ng Dagupan ay nasa ilalim ng signal number 3. Dahil dito, patuloy ang malawakang rescue operation sa Pangasinan dahil sa tumataas din na pagbaha. Durot pa rin ng walang patid na pag-ulan. Pinangingasawaan ito ng mga local na disaster response teams. Katulad naman ng mga MDRRMO, PDRRMO, patuwang ang PDRRMO, pati na rin ang Coast Guard at Philippine Red Cross. Samantala, tiniyak naman ni OCT Region 1 Regional Director Lawrence Mina na nasa maayos sa kondisyon at may sapat na lakas sa mga rescuer upang magpatuloy sa kanilang mga tungkulin sa mga oras na ito. Kabilang sa mga lugar na labis na naapektuhan dito sa Pangasinan, ang bayan ng Bugalyon, Kalasyaw, lungsod ng Dagupan at ilang pang bayan lalo na sa Western Pangasinan kung saan marami kabahayan ang nalubog sa tubig baha. Naka-alerto rin ang mga lokal na pamahalaan at handang magpatupad ng karagdagang evacuation at relief efforts kung kinakailangan. Sa ngayon, libo-libong residente ang nasa evacuation center sa iba't ibang bayan at lungsod dito sa Pangasinan. Kanina, nanawagan na rin ang Pangasinan PDRRMO ng agarang evacuation sa mga residente lalo na sa coastal areas dahil mas mahirap umanong mag-rescue kapag kumagat na ang dilim. Nagpabalita live mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, lungsod ng Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RNN.